itong i-deploy po nila para doon po sa naka-schedule po na rally po para sa isang sa campaign sortie po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally po ay nag-request po ang Presidential Security Command ng additional personnel na tatayo po as covered security. At pag tinawag po natin covered security, sir, ay mga nakasibilyan po yan. And as to the question, bakit po sila pinagmulan? Therefore, kung wala pong batas na nagpipinalize doon, ibig sabihin po nun, hindi po krimen yun. Okay? So that no act is considered a crime unless it is made so by law. Okay? Terms po, ang ibig sabihin po ng grave threat or the crime of grave threat po is the commission of an act kung saan tinakot or tinreten mo yung other individual of an action that amounts to a crime. And like what I already also discussed, wala pong batas na nagpipinalize ng proposal or conspiracy to commit a papaya or a counter papaya. Pero kung titingnan po natin yung statement niya, di ba? Kaya ako nga po nilagyan ng mga underlines doon is because kung titingnan po at i-analyze po talaga natin doon, ang statement po niya can be considered as a proposal pa lang or as a conspiracy. Yung ganitong statement po actually ni VP Sara, ito yung mga tipong statement na parang yung dating po niya parang mga hypothetical law school examination questions na sobrang out of this world na hindi mo expected mangyayari in real life. So ganyan po yung dating. Dadagan, Balita News Update. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago ani. It's or should I say milyonaryo, sama-sama tayo. Para maging milyonaryo. Wow! Alright, magandang buhay. Welcome back na naman ho mga kabayan. Kamusta ho? Happy weekend dyan sa ating lahat. Palakpakan. Dahil survive ho tayo sa mga ilang araw na ating paghahanap buhay mga kabalitaan. At ngayon po, nagbabalik ko tayo dahil mayroon ho tayong pag-uusapan patungkol ho sa legalidad. Kung ang pag-uusapan ho natin yung grave threats ho ni laban kay VP Sara Duterte. Makukulong nga ba ito? Pero para sa akin ho, tingin ko po hindi ako eksperto pero malabo ho kasi wala pang nakukulong pag sinasabing sige, pag may nangyari sa akin, gagantihan kita mga kabalitaan. No? Tinuring pa namang mga abogado itong National Bureau of Investigation, lalo na itong si Santiago. Ako, nakakaiya ho mga kabalitaan. At yung sa rally sa Davao del Norte, if I'm not mistaken, ay talagang nag-trending ho yung mga kapulisan ho natin doon na nakasuot ho ng kulay pula. Wow! Hindi, no? Grabe talaga si Bungit mga kabaitaan. Ay, talagang pinapagalaw ho nila yung pera ho nila. Kaya pala nawawala yung bilyon-bilyong salapi. Dahil ito, unti-unti nang lumalabas ho. Unti-unti nang ginagamit yung pera para ho sa kanilang kagustuhan. Gagamitin ho talaga nila yung perang yan dahil alam ho nila ay tagilid sila ngayon kahit po indigent yung PDP laban. Indigent. Indigent kasi nga walang kapera-pera, walang makinarya mga kabaitaan. Sila andyan na ho lahat, kompleto na. Pero yung sigaw ng taong bayan, sigaw ng Pilipinas, Duterte pa rin mga kabalitaan. At ipapakita ho natin dito sa inyo itong nagiging balita ho, balita mga kabaitan. Ito, panoorin nyo po. Talagang nakakasuka ho talaga. Sinusuka na talaga ito ng taong bayan. Kaya gagamitin ho nila lahat ng makinarya ho na. Yung pera para pambayad ho sa mga gusto nilang gamitin para ho sa politika. At binabaliktad ni Bongit na natatakot na daw. Kinakabahan na daw yung PDP laban. Natatakot? Kinakabahan? Talaga lang Anyways, pakinggan ho natin to dito mga kabalitaan. Umani ng batiko sa social media ang pumalat na memo na pinagsusuot ng pula mga pulis na dineploy sa campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte kagabi. Giit naman ng PNP, normal police security procedure ito at huwag na sanang bigyan ng kulay. Yan ang agenda report ni Francis Volve. Higit 1,000 shares na ang larawan na ito sa Facebook kung saan nakalinya ang umano'y mga pulis na nakasuot ng pula. Isa si Attorney Israelito Torion, abogado ng nakadeteneng senatorial candidate na si Apollo Kibuloy, sa nag-share sa social media.
Ayon kay Torion, kawawa naman ang mga pulis na ginawang rallyista ni BBM para lang mag-attend sa kanilang rally. Ibinahagi niya rin ang kopya ng isang memo kung saan inuutusan ng mga detailed PNP personnel na magsuot ng sibilyan na may touch of red. Oo, sir, kasi naging rallyista na sila doon. We do not know whether or not they would like to attend or not. Their opinion was not secured whether or not they would like to attend. Dahil sa pulis sila, napilitan sila umattend. So kawawa. May nag-text sa akin, sir, ayaw lang magpakilala na isa doon. So we can understand siguro na ginawang security na pero kung ginawang security, dapat may baril sila at saka naka-uniform. Pero yun kasi iba talaga ang purpose. They were ensuring na meron silang tao at pina-t-shirt ng pula. Sagot naman ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pajardo, walang mali sa deployment na walang dalang baril at pagsusuot ng pula. Itong si Jen Fajardo, naging kasing utak na rin ni Bongit, no? Tanga, naging tanga na rin tong si Fajardo. Imagine niyo po, okay lang daw. Sa dami-raming susuotin, pula pa yung pinapasuoto nila. Bakit wala ba silang type B? Yung type B ho, mga kapitan, yung kulay blue. Tapos may tatak yatang pulis, ba yun? Basta nakakulay blue. Ba't hindi ho nila i-deploy yun? At wala naman ho yan sa mandato ho ng kanilang batas na pupunta ho doon sa isang malakihang rally or event na magsisibilyan sila nakasuot na kulay pula. Usually ho, ang sinusuot ho nila talaga, type B lang ho yan mga kabalitaan. Yung kulay blue or navy blue or light blue. Basta may kulay blue. Yun po sana. Ngayon, talagang pinapakita ho nila mga kabalitaan na kinakampihan talaga nila yung administrasyon ho ngayon. Sabi ho nila, non-partisan daw sila. Ba't ganyan pa rin? Ba't parang kinokopya pang kulay suot ni Bongit sa kanilang mga kapulisan? Do you think yung mga kapulisan na yan ay hindi ba napilitan? Malamang marami hong hindi ho sumasang-ayon dyan. Kaso, trabaho nila, wala silang magagawa. Susunod sa kanilang amo. Ano lang sila, nasa lower class lang ho sila mga kabalitaan. Paano yung mga higher nila, yung mga superior nila pag nagalit, baka sila yung babalikan. Pero hindi ho maganda titignan na yung ating kapulisan, kailan ba tayo nagkakaroon ng type B na kulay pula mga kabalitaan na suot na ating mga kapulisan? Saan ba? Tignan ho natin. Kasi inaamin naman na puliso yan sila at yan ay mandato at wala daw problema dahil yan po ay napagkasunduan or mayroong kasuguan o kumbaga kautusan. Ba't naging type B at ang yung type B niya ay naging kulay pula? Diyan pa lang sa kulay na yan, mangmang na yan at tanga na yan si Fajardo mga kabalitaan. Saan bang memorandum diyan na pinalitan nyo na ang type B na damit, kulay blue ng ating kapulisan? Sige nga, makita nga Miss Fajardo. Ikaw talagang nabubusalan ka rin siguro kaya yung bibig mo talagang bulang-bula na rin sa kasinungalingan. Lalong tuloy, kumapal yung pagmumukha mo, para ka na rin si Bongit, parang bangag ka na rin. Di mo alam yung mga pinagsasabi mo. Type B yung pinag-uusapan dito kung meron mang type B talagang instruction. Yan, pag sinasabi, for security reason, kailangan ho natin at sumabay tayo sa ganito. Hindi kailangan ipasuotin ng pula kasi parang pinuutusan mo na yung mga tauhan mo na sige, mag-rally ho kayo doon sa Davao. Bangag rin tong si Fajardo ng mga pulis. Itong i-deploy po nila para doon po sa nakaschedule po na rally po para sa isang sa campaign sortie po nung Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally po ay nag-request po ang Presidential Security Command ng additional personnel na tatayo po as covert security. At pag tinawag po natin covert security, sir, ay mga nakasibilyan po yan. And as to the question, bakit po sila pinagpulan? Normally, sir, these are some of the police strategies na ginagamit naman po natin, not only for this rally also, and even in the other sa ibang mga major events na atin pong kino-cover po ay sa mga. Sige nga, pakita mo nga. Next follow up mo diyang information. Sige nga, pakita mo nga kung talagang may mga sinusuot ba kayo dati na nakapula na kayo. Yung mga sibilyan nyo dyan, nakapula na. Sa pagkakaalam ko, yung type B na yan, yun po yung kanilang parang civilian clothes na yata mga kabaitaan. Kunyari, may mga evento sa isang malaking syudad. Sila ay mag-a-assist lamang ho. Yung mga i-deploy nila ay naka-blue. Yun po yung civilian uniform mo ng ating kapulisan. Ngayon, naging iba na ho, naging pula na mga kabalitaan. Di po ba? Nakakaumay itong pagmumukha ni Fajardo. Lalong tumatagal. Parang lumalala din ito pag nagsalita Parang si Marbil na rin. Covert security po natin ay talaga nag-blend po yan sa mga crowd po na kanilang binabantayan para hindi rin po mapansin na sila ay covert security. Wala pong mga armas yan. Ang talagang intention lang po talaga niyan ay mag-obserba at magtingin
tingning kung may mga ikakakainahinalang mga tao na humahalo din doon sa mga crowd po. At yan naman po is part of normal security procedure at pakiusap natin ay wag na pong halahaluan ng politika po. Naglabas naman ng pahayagang Davao kami City mga Police bobo. ayon kay Acting Director Police Colonel Hansel Marantan na nanatiling apolitical at non-partisan ang kapulisan sa Davao. Hinimok rin niya ang publiko na huwag na sumali sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol dito. Para sa Weekend Agenda, Francis Polbe. So di ba, napakatindi talaga yung mga kapulisan natin, pati sila ay nagpapagamit na rin ng ating administrasyon ngayon mga kabalitaan. Hindi nila iniisip na talagang, kung hindi nila, dapat iniisip muna nila na pag magsusuot sila ng pula, baka isipin nila, kung talagang non-partisan sila, baka isipin ng taong bayan, kasama tayo sa administrasyong ito, kailangan neutral tayo, wag na lang natin pasuotin ng pula, at yung type B, yung civilian type uniform na lang yung ipapasuot natin para sigurado. Ngayon po, kung talagang may pakialam mo kayo sa sentimento ng taong bayan. 48,744. Maraming salamat subscribers. Huwag kalimutan dire-diretso lang yung sa panonood. Huwag niyo pong skip yung ads na niyo mapapanood. Damihan niyo po yung likes ng video ito mga kabitan at i-share niyo po, mag-comment at pindutin ang notification bell. So hindi pa po nakapag-subscribe, well, pindutin niyo na rin po yung subscribe button diyan mga kabalitaan. Ito yung pinakamagandang paksa ho natin, ating intindihin yung maganda yung pagkaka-explain dito ni Attorney Abayon na sa punto niya ay hindi ho ma-convict si Inday Sara Duterte. At may bali-balita nga na parang pinabalik na nga ng Department of Justice yung recommendation na grave threats nitong laban kay Sara Duterte mula ho sa National Bureau of Investigation. Ewan ko lang mga kabitaan kung ito ba ay talagang pinag-aaralan ho nila o baka nagmamadali, parang Kongreso minamadali. Ngayon, nabunggo, mas lalong nahihirapan kasi kinokompone pa mga kabitaan yung articles of impeachment. Ay hindi pala yung sa Senado kasi gusto nilang i-convene daw ang Senado bilang impeachment court mga kabalitaan. Sige nga, pakinggan natin si Attorney Abayon. Abayon, Attorney, pasok. Po mas klaro at mas ma-refresh po kayo kung ano ba talaga yung nangyari dito sa discussion natin. Tingnan nyo po tong post ng One News. Okay, ito po yung sinabi ni VP Sara dun sa isa niyang press ko nung gabi kung saan nagkagulo na po kasi gustong ilipat ng Congress before si Attorney Zulaika Lopez dun sa correctional facility. Okay, so ito po yung sinabi ni VP Sara. So ang sinabi po ni VP Sara is may kinausap na ako. Sinabi ko sa kanya pag yung may mga red lines po pala dyan sa photo, yan yung mga sinabi ni VP Sara dun sa post niya. Pero hindi ko po sasabihin specifically yung mga actions na yan kasi yung last video ko po regarding this issue is natanggal po yun sa TikTok at dito po sa YouTube is na demonetize po yun. So instead po of the actual word, ang sasabihin ko na lang po is the word papaya. Okay? So pag makarinig po kayo ng papaya or papayas or anything related to papaya po, yung ibig sabihin po niyan is yung action dun sa mga sinabi ni VP Sara. Okay? So dapat understood nyo na po yun. Okay? So ngayon, basahin ko po ulit. Ang sinabi po ni VP Sara is may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag napapaya ako, ipapapaya mo rin si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako ma'am. Pag napapaya ako, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapapaya sila. And then he said yes. Okay? So yan po yung sinabi ni VP Sara talaga dito. So ngayon po magbigay ako ng observations dito sa statement ni VP Sara. So tingnan po natin tong second photo kung saan meron po akong mga green underlines. So unang-una po dito in-underline ko is the word kinausap. Okay? Kasi ang ibig sabihin po niyan kung may kinausap po si VP Sara is at least dalawang tao po yung involved in the situation like this. Kasi yun nga po, may kinausap si VP Sara. Therefore, hindi siya nag-iisa at dalawa sila yung involved dito sa situation na to. Tapos yung pangalawa ko naman pong in-underline dito is the word nagbilin. So in short po, may pinagbilinan si VP Sara na yun nga. Yung third underline is pag napapaya siya, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapapayas sila. Okay? So yan po yun, nagbilin siya. So dito po kung titingnan natin yung overall statement ni VP Sara kasama po yung mga green underlines ko, may kita po natin dito na unang-una there is 2 or more people involved. Meaning pwede po yan pumasok dun sa conspiracy or proposal to commit a felony. Okay? At yung sinabi po ni VP Sara is nagbilin siya na ipapaya daw niya yung 3 individuals pag siya ay napapaya. Therefore, ang binilin po ni VP Sara in a simpler term po is parang counter papaya. Pag napapaya siya, magka-counter papaya yung pinagbilinan niya. Okay, so yan po yung professional assessment ko dito sa statement ni VP Sara. Ngayon, punta na po tayo sa revised penal code, specifically Article 8 po muna, one of the basic principles po under our criminal laws. So under Article 8 po, dyan nakalagay ngayon yung conspiracy and proposal to commit a felony. Okay, so nakalagay po dyan sa Article 8, may kita naman po natin
natin, conspiracy and proposal to commit felony are punishable only. Okay, take note po, punishable only in the cases in which the law specially provides a penalty therefore. Okay, so ang ibig sabihin po niyan, kung sa Tagalog pa, ang pagplano po or ang pag-uusap ng dalawang tao para gumawa ng isang krimen po is punishable only if there is a law that specifically provides a penalty for it. Therefore, kung wala pong penalty dun sa proposal and conspiracy to commit a crime, hindi po yan siya mako-consider as isang krimen pag walang penalty. So ngayon, ang titingnan po natin, ang importante pong tingnan natin dito is kung meron nga bang batas or provision under the Revised Penal Code or any other criminal law po natin dito sa Pilipinas na nagpipinalize dun sa action ng conspiracy and proposal to commit a papaya. Okay? Kasi yun nga po, based dun sa statement ni VP Sara, yung professional assessment ko dun, ang pinag-usapan pa lang po nila is a conspiracy and proposal to commit a papaya. Specifically, hindi nga po to commit a papaya, a conspiracy and proposal to commit a counter papaya. If ever daw po mapapaya si VP Sara. So ang titingnan po talaga or ang kailangan natin hanapin, meron bang batas na nagpipinalize for the crime of conspiracy and proposal to commit a counter papaya? Or para po mas pasimplihan pa natin, meron bang batas na nagpipinalize or nagsabing krimen ang conspiracy and proposal to commit a papaya maski wala na po yung counter? So yan po yung kailangan natin tingnan. And based po for my legal research as a licensed professional, specifically as a lawyer po, as an attorney, wala pong batas na nagpipinalize or nagsasabing krimen yung conspiracy and or proposal to commit a papaya or a counter papaya. Therefore, kung wala pong batas na nagpipinalize doon, ibig sabihin po nun, hindi po krimen yun. Okay? So ngayon, punta naman po tayo next sa one of the basic general principles or fundamental principles in criminal law, not only here in the Philippines po, but even in other jurisdictions po, in other countries, okay? Which is the principle of nolum crimen. And for that principle po, ang i-discuss ko po is the 2012 case of Villarreal versus People, okay? So dito po, makikita natin, unang-una, nasabi po ng Supreme Court dyan is yung mga korte is hindi po dapat maging manhid dun sa mga sentiments po or opinions ng public. However po, despite that na hindi dapat sila maging manhid, they still must be reminded of the fundamental principles of our criminal laws, okay? And one of the fundamental principles po dyan is yun nga po, is that no act constitutes a crime unless it is made so by law. So kung sa Tagalog pa po, kung hindi po sinabi ng batas natin na krimen yung ginagawa mo, therefore, hindi po yan siya mako-consider under our legal system as a criminal act, okay? And that is the principle po of nolum crimen. So yan po talaga ang isa sa fundamental principles under our criminal laws, and actually this is applied also by other jurisdiction or countries, not only by the Philippines po, is that kung hindi po pinipinalize ng batas ang isang action, therefore hindi po yan siya mako-consider as a crime, okay? At kung makita nyo rin po dito sa kasong to, in-emphasize pa nga po ng Supreme Court dyan na kahit na po tingin ng majority ng public is mali yung action na yun, dapat po ma-remind or tandaan pa rin ng judges na dapat sundin pa rin nila kung ano ba talaga yung nakalagay sa criminal laws natin in relation to the elements of a crime. Therefore, they should render judgment based on what is actually provided for by law, and dapat sundin talaga kung ano lang yung elements ng batas regardless po kung ano yung public opinion or sentiments regarding that legal issue. Diba? Kasi meron pong ibang legal issue na tingin ng majority is mali yun. However, again, judges and the court and the legal system po dito sa bansa natin must be reminded that we must follow all the fundamental principles of criminal laws in our jurisdiction, one of which is that no act is considered a crime unless it is made so by law. Okay? So ngayon po na na-discuss ko na yan yung mga basic and fundamental principles of our criminal laws, punta na po tayo dun sa actual allegation against the Vice President po, Vice President Sara Duterte, kung saan ang sabi po ng NBI is that they recommend the filing of criminal charges, specifically of grave threats against her. Okay? So ang provision po na nagdi-discuss about grave threats is Article 282 of the Revised Penal Code. In summary po, in simpler terms po, ang ibig sabihin po ng grave threat or the crime of grave threat po is the commission of an act kung saan tinakot or tinreten mo yung other individual of an action that amounts to a crime. So klarong-klaro po yan under Article 282. Dapat po yung pinangtakot mong action dun sa kausap mo is something that amounts to a crime. Okay? So ngayon, balik po tayo dito sa lahat ng pinag-usapan natin. Like what I have previously explained, di ba ang sabi ko po, the basic principle is that conspiracy and proposal to commit a felony is not punishable unless it is expressly penalized by a law. Di ba? And like what I already also discussed, wala pong batas na nagpipinalize ng proposal or conspiracy to commit a papaya or a counter papaya. Therefore, applying that po dun sa statement or dito sa case or situation ni Vice President Sara Duterte, yung pinangtakot po niya is a proposal or a conspiracy to commit a counter papaya. So since wala pong batas na nagpipinalize doon, that does not amount to a crime. Consequently, one of the essential elements under the crime of grave threats is lacking po, which is dapat yung pinangtakot mo nga must amount to a crime. So dahil po dyan, ang pwede pong maging defense dito ni VP Sara is that kulang po yung isa sa essential elements ng grave threat, which is yung dapat pinangtakot niya is something that amounts to a crime. Since yun nga po, again, ulitin ko, wala pong batas na nagpipinalize for a conspiracy and or
proposal to commit a papaya or a counter papaya, 'di ba? So yan po yung posibleng maging defense ni Vice President Sara against dun sa allegation sa kanya for grave threats. So ngayon punta naman po tayo sa side ng prosecution. Of course, for the prosecution side po, simple lang po yung maging legal argument nila dyan, is that yung pinangtakot or yung tinreten na act ni VP Sara dito is not a conspiracy or proposal to commit a papaya, rather it is the act of papaya yung pinangtakot niya. Yun po yung pwede nilang legal argument. However, kailangan po nila yun mapakita based dun sa actual evidence na meron sila and based dun sa actual statement ni Vice President Sara Duterte, kasi yun naman po yung basis ng kasong to, 'di ba? However, kung ako po, I'll be completely honest with you, hindi po to dahil bias ako kay Vice President Sara Duterte or what, pero kung titingnan po natin yung statement niya, 'di ba? Kaya ako nga po nilagyan ng mga underlines doon is because kung titingnan po at i-analyze po talaga natin doon, ang statement po niya can be considered as a proposal pa lang or as a conspiracy. Kasi kung titingnan po talaga natin yung statement ni Vice President Sara Duterte dito, ako po talaga professionally, ang assessment ko doon is that is simply a conspiracy or a proposal to commit a papayas pa lang po yan. Hindi pa siya the actual act of papaya because nagbilin ako, tapos kung ganyan, in short, nag-uusap pa lang sila, di ba? Wala pa namang actual na ano talaga. Therefore, hindi po clear or may gray area na pwede talaga pong i-argue pa. Kasi kung klaro po talaga na papaya yung gustong gawin ni Vice President Sara Duterte dito, yung statement po dapat niya, sinabi lang niya directly na ipapapapaya kita, period, ganun lang. So pag ganyan, that is already a clear act of papaya, di ba? Hindi na yun merely conspiracy or proposal pa lang. Dito sa situation or sa statement po ni VP Sara na unang-una, ang dami pong conditions, di ba? Na una, nagbilin, pag naganyan, ang daming liko-liko basically. Tapos second, hindi rin clear yung statement niya or hindi direct na tumutukoy talaga ng papaya. Therefore, if we take everything in consideration, madami po talagang gray area na open for argument. And actually po, ito, idagdag ko na lang din, ito, mga maritesan portion na lang to. Yung ganitong statement po actually ni VP Sara, ito yung mga tipong statement na parang yung dating po niya parang mga hypothetical law school examination questions na sobrang out of this world na hindi mo expected mangyayari in real life. So ganyan po yung dating. So ngayon dito, because of this kind of statement ni VP Sara, madami pong gray areas na pwede pong i-argue ng both the prosecution and the defense. Okay? Tapos idagdag ko na rin po pala, kung titingnan po natin yung circumstances which led to the outburst po of Vice President Sara, ang dami pong prior nangyari kaya uminit na talaga yung ulo niya. At tatandaan din po natin, one of the basic principles po of our criminal laws is that the accused must have a criminal intent to commit a crime. Meaning, sinadya po niya yung mga ganung statements para manakot talaga kasi grave threats po yung pinapag-usapan natin eh. So yan po yun. However, pag titingnan po natin, sobrang dami pong prior nangyari kung saan pwede rin po i-argue dito ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon na siya ng clouded judgment for that portion of time considering nga po all the prior circumstances that occurred. In short, nagkagulo-gulo na po, therefore hindi na siya fully controlled when she made those statements. That is also a further argument na pwede paggamitin dito ng defense. Kasi again, criminal intent is important po in the crime of grave threats. And the state of the mind is also very important po for crimes committed under the revised penal code. Okay? And lastly po, tatandaan natin, ito pong sinasabi ko is based on my own professional assessment as a licensed lawyer po, based on unang-una po the facts that was presented to us dun sa statement na sinabi ni VP Sara na pinakita ko po sa una ng video, and second, from the legal basis that I cited also throughout my discussion. Okay? So yan po yung professional assessment ko dito in that situation. Hindi ko rin naman po sinasabi na ako lang yung tama because at the end of the day, hindi po trabaho ng abogado mag-determine kung ano yung proper interpretation of the law in relation to a set of facts. Ang may trabaho po niyan is the courts. Kami pong mga lawyer, our main job is to present legal arguments, meaning we apply the law and jurisprudence in relation to the set of facts of the case that we are handling. So in this case po ni Vice President Sara Duterte, kung matuloy po talaga yung filing, ang mangyayari po dito is ipa-file muna po yan sa prosecutor's office because the crime of grave threats po is subject to preliminary investigation. Therefore, yung investigating prosecutor po yung may trabaho para i-determine kung meron bang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ituloy yung kaso at i-file talaga sa proper korte po. Okay? So yan po yan. Unang-una nasa prosecution, nasa prosecutor's office pa lang po yan or sa DOJ level po. Okay? So in conclusion, I'm expecting madami pong magre-react negatively dito sa video ko. Nevertheless po, that is okay. Pwede naman nyo po i-exercise yung right to free speech nyo. I-comment nyo po yung sentiments nyo dyan sa comment section. Pero wag na po kayo makipagdebate or argue sa akin kasi wala naman po tayo sa korte, di ba? This is simply me expressing my professional assessment of the situation as a licensed lawyer. Kung hindi po kayo agree, you are more than free to exercise your free speech in the comments and pwede rin po kayo gumawa ng video. So ayun po mga kabaitan, ako gagawa ko ng video ito. Nagbigay na ako ng reaction. Ano sabi niya dito? Video nyo kung saan explain nyo rin po yung point of view nyo. Okay? Ako wala na akong kailangan i-explain dito kasi bugado to. Sino pa ba yung arguhin natin dito? Yung argumento nito talagang swak no sa kunaho sa panlasa natin mga kabalitaan. Di po ba? So klarong-klaro ho na kung saan si Inday Sara Duterte, yung ating pangalawang pangulo, ay hindi ho talaga mako-convict. At klarong-klaro ho sa pahayag at pagpapaliwanag ni Attorney Abayon na walang
pagbabasihan na makukonvict itong si Inday Sara Duterte. At tama rin naman, wala namang direktang sinasabi na gugurgurin itong si yung mag-asawa at itong pinsang buhayang Tamba. Di ba? Kung may mangyari ho sa kanya, may ano na siya, may pinabili niya na sa kanyang kakilala. So hindi ibig sabihin na siya mismo ang unang gagawa, kundi maghihintay lang siya kung may mangyayari sa kanya hindi maganda, masama, ay nandiyan na ho, may iniwanan ng tawag nito, yung last will testament, mga kabalita. last will testament. parang nag-iiwan na lang ng kayamanan, mga kabaitan. Anyways, maraming salamat to, mga kabaitan, sa inyong panonood. At sana nintindihan nyo po dito, mga kabaitan. At ang pinaka-importante ho, malapit na ho yung halalan at nangangampanya na ho sila. At nakikita natin tagilid ho, mga kabaitan, itong Team Sinusuka laban ho sa Team Suka, mga kabaitan. Kaya diretso tayo Senado, yung siyam na kandidato ng ilalim ho sa PDP laban, senatorial candidates, mga kabaitan. Sila ho at isama nyo rin po yung mga party list, sagip party list, itong si Sir Grico Bilgica, ang kanyang Bisaya Gyud party list. Sa lahat ng mga Bisaya, mga Visayan speaking rather, mga Bisaya dyan, from Western to Eastern, Western Visayas to Eastern Visayas, Central Visayas, iboto ho natin yung Bisaya Gyud party list, mga kabalitaan. Okay, wag nyo na iboto yung Tingog party list, kasi yung Tingog party list ay sila lang ho nakakarinig niyan, mga kabalitaan. Kasi may mga project ay ginaganon lang sa kasamahan, hindi na pinapaalam sa publiko. Kaya nawawala ho yung bilyon-bilyong budget dahil sa Tingog na yan. At nitamba, mga kabalitaan. So, ngayon din kay Eric Silis, mga kabitaan, yung kanyang Ipanaw party list, no? And Duterte Youth Party list, mga kabalitaan. So sana po, kung nagustuhan nyo po itong reaction video natin, kung malinaw ho sa inyo, ikalat nyo po ito, damihan nyo po yung likes, i-share nyo po talaga ito. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, para ho tayo updated lagi, mag-subscribe kayo and then pindutin ang notification bell, mga kabalitaan. At alam naman ho natin na yung camera ho, ay nakikita ho natin na andyan na ho sila. Malapit na ho maniningil ang taong bayan dyan sa kamera. Kaya pakaabangan nyo po, dahil ang taong bayan ang maniningil, ngayong darating na halalan talaga nasa dulo ng ballpen ho namin. Yung ballpen na mahiwaga ay talagang hindi ho nila ito makikita. Makikita lamang ito at masisiplatan lamang ito, mga kabitaan, sa mga totoong nagmamahal sa ating inang bayan. Kaya humanda kayo dyan sa mayabang kapulungan, dahil itong ipapakita ko sa inyo ay para ho ito sa mga pumirma na mga buwaya dyan laban ho sa impeachment kay Inday Sara Duterte. Heto, panoorin nyo po. Pakinggan nyo ang sigaw ng bayan. Sa harap ng panlilinlang kami lumalaban. Di namin malilimutan, di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan! 215, dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon, pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitika, mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo, kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo diba? Totoo tiwala ng bayan, tinapon sa putikan, dahil gusto nyong kontrolin ng gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo, kaya kahit walang sala gusto nyong pabagsakin, pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo, dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Babango ng masa, lalaban ang bayan, katarungan ang sigaw, hustisya ang alon. Hindi kami tatahimik, hindi kami papayag, ang kapangyarihan ay sa taong bayan, hindi sa mga gahangan. Bantay sarado ang pangalan nyo sa listahan, di malilimutan sa susunod na halalan.
kayo ang nagbenta sa aming boto't pag-asa. Ngayon kami naman ang huhusga sa inyong pagkatao. Huwag nyo kaming lokohin, tapos na ang panlilin lang, isang maling hakbang at kayo'y malalaglag. Kayo ang nagtagda ng sarili nyong kapalaran sa kamay ng taong bayan, kayo'y mapaparusahan. Maninilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maninilang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maninilang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. Maninilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maninilang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maninilang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. So ayun po mga kabaitaan, napanood nyo po talagang maniningil talagang tugbayan ang mga mamamayang Pilipino sa mga pinaggagawahong kalukuhan, kabalastugan at pangungurakot dyan sa mayabang kapulungan ng ating mga buhayang kongresista. Ayun po, malapit ang paghuhusga, kaya bantay-bantay ho kayo ha. Yung iba dyan, nakarma na, sinusuka na ho. Talagang patama ni Bongit, yung Team Suka ay talagang sumikat. Salamat sa promotion, Team Suka. Ang PDP laban ay totoong Team Suka o mga kabitan ha. Laban ho sa Team Sinusuka mga kabalitaan. Mantakin nyo po. Mantakin nyo yung mga naging kandidato ni Bongit ay dati kalaban ho nila yan. Mga balimbing, sip-sip at may mga tinatagong anomalyan yan mga kabaitaan. Kaya dito ho tayo sa bago at may mga pinag-aralan at may malasaki totoong nagmamahal sa ating inang bayan mga kabaitaan. Kaya diretso natin sila sa Senado para tayo ay magkaroon ng totoong hustisya sa darating na 2028 presidential election. At balita pa ho natin yung kasong grave threat sa mga kabaitaan na ipinasa ho mula sa National Bureau of Investigation doon sa Department of Justice ay ipinabalik ko nila dahil nga po ay medyo nakitaan siguro na kulelat kayo sa mga ebidensya nyo. Natinuringan pa naman kayo mga abogado pero hindi nyo alam yung mga sinasabi nyong grave threats. Nakakahiya ho kayo. Sa inyo na yan, balik yan. Pag-aralan nyo, dagdagan nyo pa ng mga ebidensya. Wala makukuha ebidensya. Talaga mga utak administrasyon ngayon, puro talaga sablay. Utak sablay ho sila. Desisyon sablay, mga kabitaan, lahat-lahat puro sablay. Kaya hari ng sablay ngayon ang administration ni Bongit mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po, ulitin ko po, maraming salamat at babatiin muna natin yung ating mga masugid na tagapanood bago ho tayo magtapos dito mga kabalitaan. Unang-una, pasasalamatan ho natin yung ating mga live viewers ho natin at yung 48,744 subscribers. Yung ating mga regular viewers mga kabalitaan, lalo na yung ating mga moderators, and of course, talagang pinakimportante ho natin sa lahat, yung ating mga team replay mga kabalitaan. Matsalam ho! At of course, hi, kaway-kaway kay Mami Rosa and Daddy Berting dyan sa Cebu City. Toby, maraming salamat sa widescreen at huwag kayong mag-alala, hindi nyo mabibili sa butika ang Danagan Balita dahil ito ay nakakatulong sa karagdagang kalusugan nila ni Mami at ni Daddy Berting and Mami Rose dyan sa Cebu. Ito lang yung gagawin nyo, araw-arawin yung panunood, maging team replay na rin ho kayo para mas maging bumalik pa yung sigla ng ni Mami at ni Daddy dyan. Boss Toby. Alright, so anyways, wala na So huwag niyo pong skip yung ads at babalik ko tayo sa ilang mga minuto para maghatid na naman ng panibagong reaction video upang kayo ay mabigyan natin ng update kung ano mga kaganapan sa ating lipunan mga kabalitaan. Kaya ako po ay magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat. Happy weekend and assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. At the same time, mas salam ho sa inyong mga kapatid na Muslim saan mang lupalop ng ating mundo. At sasaluduhan ko pala muna, bago ako magtapos dito, ang ating mga bagong bayani ng Pilipinas, Overseas Filipino Workers, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat. Mabuhay ho tayong lahat. To God be the glory. Mwah! Chip. Mwah! Peace out!